Ngayon, eto, mag-iiyakan yung mga DDS. Although alam natin yung ICI medyo mukhang pag-give up na, siguro dahil talagang medyo mabibigat po mga bossing, no? Yung mga makakalaban at yung mga tao na napapangalanan doon sa ICI, mga kababayan. Pero alam naman po nating lahat na sila talaga, ginawa nila talaga mga bossing ang kanilang makakaya para tuntunin yung mga taong may pagnanakaw sa bayan natin. Di ba? At isa nga po, mga boss chief mo, sir, ang sinasabi ng ICI ay wala, no? Wala, hindi kasama ito pong si Martin Romualdez, mga bossing, doon sa mga dapat kasuhan. O paano yan, mga kababayan? Paano yan, mga bossing? Iyakan na lang. No? Kasi po ang estilo nitong mga DDS, mga boss chief mo, sir, estilo nila, magbibintang. No? Tapos ang gagawin nila, bibirahin nila ng bibirahin yung mga dapat na mga mag-imbestiga doon sa mga pinagbibintangan nila. Pagka hindi ho tumugma sa gusto nila, mga kababayan, at pag hindi ho pumabor sa kanila yung investigasyon, alam nyo kung ano sasabihin? Binabayaran, nabayaran, or kung ano-ano pa ho, mga boss. Kaso naman, ang problema ho nila, lagi pong walang mga ebidensya. Lagi pong ngaw-ngawan at lagi pong hula-hula na lang ho, mga kababayan, mga boss chief mo, sir. Paano naman ho yun? Di po ba? Paano naman? Hindi pwede kasi yun eh. Lalong-lalo na ngayon, 2026 ho, mga bossing. Kailangan po labasan, lantaran, at pakitaan po ng mga ebidensya. Hindi din pwede yung mga pa-AI lang. Estilo pa ho nila, mga boss. Picture ng maleta. Kunyari, ililinya yung maleta tapos sasabihin, eto, dinala kay Saldi ko. Para ho sa kanila, ebidensya na yun. O kung di ba naman mga gonggong, mga kababayan, paano yan? Martin Romualdez. Tapos yung kaisa-isa na nagtuturo kay Martin Romualdez na meron daw ginawang pagnanakaw sa bayan o nahahatiran daw po ng maleta, bumaliktad pa. Mamaya tatalakayin po natin yan. Wala pong iba kundi si Gutesa. Bumaliktad na ho at mismong galing po sa mga kasamahan nila. Di ba? Paano yan? Kaya nga po yung sabi, yung rekomendasyon nung isang beses ng ICI, siguro may, kung di ako nagkakamali, 2 hanggang 3 buwan na yung nakakalipas. Ano po rekomendasyon nila? Ang sabi nila, makakasuhan o pwedeng kasuhan 6 hanggang 9 na buwan. Siguro, dahil po nape-pressure sila doon sa mga DDS. Si Makazaki, dahil sila ay nape-pressure doon sa mga DDS, sige, basta ito, makakasuhan namin. Kaya lang, kailangan muna naming mag-imbestiga. Kaso, lumabas po sa investigasyon nila. Wala, hindi dawit. Paano yan? Siguro, dahil nape-pressure, kaya nila nasabi, sige, 6 to 9 months, posibleng makasuhan itong si Martin Romualdez. Siguro, maghahanap pa ho, mga bossing, ng posibleng maging pambala o ebidensya laban kay Martin Romualdez. Kaya yung mga DDS, hindi uubra. No? Hindi uubra yung mga style, yung mga gawain ninyo na tipong pang lang, tanim, utang ina, puro naman kayo tanim tanim ebidensya, tanim witness. Ako, naniniwala ako, baka nga po ang dating Pangulong Duterte pa ang pasimuno nung nung tanim bala diyan sa airport bakit po hindi? Para sirain siguro yung administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Tapos biglang entra si Duterte, di ba? Pakain ko sa inyo yung bala na yan, ganyan. Baka sila lang din yan. Nagtatanim sila ng intriga. At ito ang ginagawa nila kay Pangulong Bongbong Marcos at dito po sa pinsan na si Martin Romualdez. Paano iyakan? Wala. Walang nangyari. Di ba, mga bossing? Tapos, eto si Toby Chanko. Puro tingog. Bakit gano'n? Session ng tingog. Ayun, inilatag ng tingog party list yung kanilang mga proyekto. Ngayon, ang question, binalik kay Saldi ko. Binalik dito kay Chanko.
Yung sa mga insertion niya daw, doon sa mga kung ano-ano daw. Ang laki-laki daw ng pondo ng ang laki-laki ng pondo ng ano ba yun? Ano yung bayan ni ni itong si Chanko, pero lagi daw humbaha. Hindi lagi daw baha. Talagang baha ho, mga kababayan, katabi ng Malabon. Di po ba? Puro ganyan lang po sila. Pero ang katotohanan, mas madami pa po silang issue kesa po dito sa mga pinagtataniman nila ng issue ho, mga boss. Atat na atat, matanggal si Pangulong Bongbong Marcos para sa ganon, siguro kung ano yung mga ginagawa at nagagawa nila nung panahon ni dating Pangulong Duterte na nahinto po dahil nga itong si Pangulong Bongbong Marcos ang naging presidente, para magawa ho nila ulit. Baka yung mga, ulitin ko, yung mga illegal nilang mga ginagawa dati, nahinto, ang sarap-sarap ng buhay. Kaya ganyan. No, tayo mga bossing dito sa atin, puro ano tayo, puro yung tipo bang kung ano yung mga posibleng nangyari at mangyayari. Ganun lang ho tayo. Hindi ho tayo kagaya ng mga DDS na sasabihin ko, si Toby Chanko, malaki kinurakot niyan kahit wala naman po ako ebidensya. Hindi. Di po ba? Ina-analyze lang po natin yung mga sitwasyon, bakit po ganun ang kalagayan nila. Bakit po ang laki-laki ng pondo nung kanyang syudad. Pero, baha pa din ho, mga bossing. Di ho ba? Ganyan. Eto, tinatanong nila, kinu-question nila, tingong party list ni Martin Romualdez, nilatagan ho sila ng ebidensya. Yung mga buntis, para kapag kabuntis, kapag yung mga naka-maternity leave, etc., may makukuha. Mga magsasaka po na mga, ano tawag dito, na walang pensyon, inilalakad nila na magkaroon ho ng pensyon, mga bossing. Ganoon. Di ba? Pati ho kay Pangulong Bongbong Marcos, ginawa din ho nila yan. Yung sinasabi ho nila na bangag-bangag ang presidente, nagpakita po ng ebidensya, nagpakita ng test doon sa ipinagbabawal na gamot, ano nangyari? Pahiya po lahat. Ngayon, medyo ang inaatungal nila, hirpulikul, ilang beses na pong nagpa-test ang Pangulo. Inuuto na lang po. Di ba? Ikaw ba, kapag ka inuuto ka, susunod ka pa din? Siyempre, hindi na ho, mga kababayan. Di ba? Siyempre, hindi na. Kapag ka nalaman mo, kagaya nung mga panguuto ho, mga bossing, panguuto nung 17 Marites ho, 18 Marites ho, mga kababayan.